Nasaksihan ni Kong ang nakakasulasok na transformasyon. Ang liig ni Padre Severino ay humaba ng husto. Ang kanyang mga mata ay nanilaw at lumuwa, at ang kanyang mga kuko ay naging kasintalim ng karit. Bago pa man makasampa ang halimaw sa bubungan, lumabas si Kong mula sa kadiliman, bitbit ang latigo ni Kong. Sa unang pagpitik ng latigo, lumikha ito ng tunog na parang kulob. Lumingon ang aswang na pari. Ang kanyang mukha ay kalahating tao at kalahating hayop. Lapastangan, ungol ng pari. Ang akala mo ba ay matatalo ng isang pirasong lubid ang kapangyarihang ibinigay sa akin ng dilim? Ngunit hindi natinag si Kong. Iwinasiwas niya ang latigo. Tumama ito sa dibdib ng aswang. Sa halip na sugat lamang, bumulwak ang isang asul na apoy. Napasigaw ang pari sa sakit, isang sigaw na hindi nagmumula sa lalamunan, kundi sa kaluluwang sinusunog. Bawat hagupit ni Kong ay may kasamang paniningil para sa mga buhay na kinuha nito. Ang aswang na pari ay nagsimulang manghina, ang kanyang balat ay natutuklap at nagiging abo bago pa man dumampi sa lupa. Nang sumilip ang unang sinag ng araw, wala nang natira sa gitna ng daan, kundi ang mga abo at ang amoy ng asupre.